Hello, hello, hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At sa araw na ito, ang bisita natin, mali ako, hindi lang pala sa araw na ito. Sa buong buwan na ito, nag-commit na siya ang ating makakasama hanggang Pasko. Sasamahan niya tayo. Walang iba kung hindi si Father Alfredo Don Dimaano. Father, good afternoon. Magandang araw po sa inyo at sa atin ding mga taga-subaybay dito po sa inyong programa. Sana po doon sa mga darating pang mga araw o tuwing Lunes, Yes. subaybayan niyo po yung ating pagbabahaginan. Amen. So sabayan nyo kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Sasabayan ko na po kayo. Yes. Let us praise the Lord. Napakainit ba, Kailangan Father? natin ito kasi medyo malamig magpapasko Correct. At alam ng lolos and lolas natin, medyo iba ang kulay ng lola nyo ngayon, di ba? Kasi ibig sabihin, simula na ng Adbyento ang ating paghahanda. Kung kaya't ang tema natin ay hindi lang basta Pasko, hindi lang basta Adbyento, preparasyon di ba, Father? Pero ito kakaiba, Financial Literacy Series. So, Father, ito ba tungkol sa kaperahan? Alam niyo po, pag sinabing financial literacy, syempre finances. Pero ako, gusto kong unawain ito bilang pagiging katiwala natin. Steward tayo, hindi lamang doon sa yaman o kakayahan na ibinigay sa atin. Siguro, alam niyo, tama po yung sinabi ninyo, hindi lang po ito para sa matatanda. Pero doon sa mga naghahangad pang tatanda rin sila, dapat makinig din sila at mapaghandaan po nila ito. Tama, Father. At saka alam mo naman, pag ganito magpapasko, lahat ng tao abalang-abala. Tama. Kaya bago pa talaga tayo matabunan ng kung ano-anong aktibidades, magandang nag-uusap na tayo ng tao sa tao, puso sa puso, lalo na nitong mga nakalipas na panahon, medyo matitindi ang usapin ng katiwalian at hindi ng pagiging katiwala. So imagine, Father, the same word, pero may ma-miss out ka lang, tiwala, tiwali. Tiwali, tiwala. So, araw ng Pasko, sana'y magkaroon tayo ng patawaran at magkabalikan tayo. Pero Father, pareho tayong excited at ganun din ang lolos and lolas natin. Gusto ko munang simulan ng lahat ng salita ng Diyos. Ito ay galing sa 1 Timothy chapter 6. Ang sabi niya, command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Let us praise the Lord. Give Him thanks. So napakaganda at napakaliwanag, Father. Aaminin ko ang lolos and lolas natin, titos and titas, ang mga laiko, Adbyento, shopping na. So, paano ba yung tamang perspective? Pero umaangal ang lolos and lolas. Alam ko may separate envelope for donations, yung mga Christmas caroling, di ba? Naintindihan ko yon. Pero ngayon, maganda kasi yung background ni Father. Ang background ni Father, hindi lang siya basta pare, siya ay may mahabang karanasan. Sige, Father, kwentuhan mo na kami. Paano nga ba ikaw naging, ayaw mong tawaging expert pero dito ka nang gagaling professionally. Kaya maganda yung mga inputs mo, malaking tulong sa amin. Una po, ako po ay bago naging pari, naging empleyado muna ako sa isang financial institution, sa isang insurance company for 9 years bago po ako pumasok ng seminaryo sa Holy Apostle Senior Seminary. Mag-iimbita na rin ako, baka may mga gustong pumasok, mag-inquire po kayo dyan. Hanapin niyo po yung Holy Apostle Senior Seminary. And then, ngayon po bilang pari, naging miyembro po ako ng Board of Temporalities na may kinalaman po doon sa pagmamanage po ng resources ng simbahan.
At the same time, auditor po ako ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan. So, kumusta sa mga taga-Pangasinan po? Ang layo ng pinanggalingan talaga ni Father, ha? Pero talagang dinayo niya tayo at dadayuhin niya tayo ng paulit-ulit. Kaya lolos and lolas, kuha na ng ballpen para pag may naaalala kayo, isulat nyo. At pag may tanong, isulat nyo lang dyan sa ating chat box. So Father, ano yung una kaya namin pwedeng panghawakan na guiding light? Yung very basic lang muna, Father. Opo. Kahit hindi sa matatanda, dapat tayong lahat meron pong tinatawag na budget. Kasi hindi po pwede na gagastos tayo ng gagastos, pero sobra sa budget o baka wala tayong budget. Alam nyo yung Pasko at yung Advent, maganda nga preparation. Hindi pwedeng gastos ka ng gastos, plano ka ng plano, pero wala namang, alam nyo yun? Alam niyo po, kayong mga senior citizens na mga mahal namin, palagay ko, nandito po kayo sa phase na gusto pa rin nilang magbigay, makatulong, pero nandun din yung struggle na may limitation na ngayon. Palagay ko, hindi naman po ang hinihingi sa inyo ay makapagbigay ng malaki. Yung mga lolo at lola, ang hinihingi sa inyo ngayon is yung presence ninyo. Siguro, ayokong magmukha ito na parang magkukwentahan tayo ng pera. Siguro, you budget, not only your finances, but your time. So, Father, putulin kita dyan. Ibig sabihin, sa lolos and lolas, medyo excuse na. Kasi limited na yung capacity. Pero yung mga katulad namin, na hindi pa naman lolos and lolas, parang mong sinasabi na mamimigay ka, pagdating ng Pasko, magdo-donate ka towards the end of the year, dapat pala yan, pinaghandaan namin noong January pa lang. Tama po. So, hindi yan yung iintayin namin yung bonus namin, yung 13-month pay, tapos doon namin lahat i-distribute kasi ang sabi mo, budget. So, pag sinabi mo po bang budget, Father, hindi lang yung palabas. Kasama po sa budgeting yung papaloob. Dapat nakaatado po yung lahat. Halimbawa, may mga basic needs po tayo, which may consume siguro 70% ng budget. Pagpalagay lang natin, meron kayong kinikita sa isang buwan na 10,000, malamang 7,000 doon na yan pupunta sa pamasahe, kuryente, labada, pagkain, malaki na. Siguro 20% doon sa mga, kagaya po ngayon, Pasko, paghahanda, konting dekorasyon, pagbili ng regalo, pero yung 10%, dyan napapasok din po yung dapat may savings po tayo. Alam nyo naman ng Pilipino. May kasabihan nga ho ako ho Batanggenyo, niloloko ho kami, sabi sa amin, maubusan na ng yaman, wag lang ng yabang. Ako parang hindi siya applicable ngayong panahong ito, no? At tayo namimigay, tayo gumagastos, pero hindi ibig sabihin nun, uubusin natin lahat. Kasi hindi yun pagiging mabuting katiwala. Ang mabuting katiwala, kung ano yung pinagkaloob sa atin, ay dapat nakukultivate natin ng maayos with increase. Ano po? Lalo po ngayon, ang kailangan po talaga ay nakakapag-ipon po yung mga alam naman natin yung sa ekonomiya po natin. Tapos Father, ipon tayo ng ipon, tapos may Ayan. iba kumukuha lang naman ng, huwag na natin pag-usapan muna yan. Siguro next year, pag-usapan natin yan. Pero Father, ang daming napakayaman nitong sinasabi mo. Ang iniisip ko naman, may mga nagtuturo kasi, wag na daw ipon ng ipon. Pinapa-enjoy na lang itong ating lolos and lolas. Paano ba natin i-qualify yan? Yun po. Kasi pwedeng dalawa yung approach mo. Ipon ka ng ipon. Ang ikalawa naman is, wag na ako mag-ipon, anyway, mamamatay naman ako Oo, o ganyan. may ganyan. Pero alam niyo po, kung tayo'y mabuting katiwala, ayaw din natin na at the latter part of our lives, burden tayo. O kaya hindi naman sa lahat ng pagkakataon, maaasahan din. Kung minsan may kanya-kanyang buhay din yung iba. Kung minsan wala tayong mabunot, pambili man lamang ng gamot natin, or kung ano po. Pero sa akin po, hindi din po pagiging mabuting katiwala yung gagastusin mo lahat at uubusin mo. Ang tanong kasi dito ay, siguro ito yung ikalawa, ito ba'y pangangailangan
need ba ito o gusto ko lang? Nako. Pwede namang wala. Kasi yung mga lolo at lola, kita ko Naku wala. Puro parcel ng parcel. So, Natuto kasi mag-check out. natutong mag-check out, tapos go, go, go. Palagay ko, kahit po kayo ay mayaman, hindi po ibig sabihin na ang magustuhan po natin ay pwede po nating bilihin. Kasi nga po, baka nagbo-border po tayo sa pagiging materialistic. Ayan, mga gamit, mga bagay na nahahawakan ng kamay, nakikita ng mata. Naririnig ko po sa mga matatanda sa probinsya. Kasi ngayon medyo kung umuunlad na yung buhay nila, nakapagpatapos ng anak. So yung una, talagang puro pagtitiis Tapos ang naririnig ko sa mga matatanda, ay nako, nagtiis naman ako nung una. Ngayon naman, magpapasarap ako sa buhay. Ayan. Ay nako, Yung self-reward. nakita ko yung gospel, marami pong mga dyan ang Diyos na hindi ba parang ganun yun, yung parang baka po ang mangyari ay mag-ipon lang tayo talaga para sa ating sarili kasi yung hindi natin naranasan dati, ngayon natin ibibigay, parang hindi naman maganda yun. So Father, applicable ba dyan yung kasabihan na matatanda na ubos-ubos biyaya, Bukas, nakatunganga? nakatunganga. Ang ibig sabihin din nun, alam nyo pag itong takip silim ng buhay, ang iniisip na lang natin, hindi na lang din yung sarili natin Pero yung, what will I leave behind? At hindi lang perang ibig sabihin dyan. Kasi, yung pagiging magastos, ay naiipamana yung attitude na yan. Naku, ganun ba yun? Oo. Kaya po pagka merong sobrang bulagsak sa pera. Tama. May pinagmamanahan pala. Naririnig natin yan, di mo ba? Oo, ganun pala yun. Nato-turn over pala yan. So, nagiging hindi lang pala habit, kundi culture sa buong pamilya. Nagiging kultura po sa pamilya na parang hindi po maganda. Uulitin ko, yung ating pamayanan, yung ating bansa, parang ang daming nangangailangan Huwag na nating tingnan muna yung mga maraming pera at nakuha sa mali. Tingin muna tayo sa sarili natin. Siguro, mas maganda kung isa lang naman ang sinabi ng Panginoon ibigay mo lahat sa akin, ako bahala sa iyo. So, kasama dyan yung pagiging katiwala sa ating kalusugan. Hindi ba parte ng pagbabudget dyan? Kung ayaw ko ng maraming gamot na pagkakagastusan, wag tayong gumawa ng ipagkakasakit natin. Tama. Para yung stewardship, holistic po, hindi po, or else magmumukha po itong pera-pera lang. So Father, pwede bang sa mga susunod na Monday ay matalakay natin yung mga iba't ibang prinsipyo talaga ng pagiging mabuting katiwala? Sige, tama po. So pangalawa, Father, nabanggit mo yung needs, And yung essentials, needs and wants. Pero nagbago ho kasi ang panahon. Nung unang panahon, alam talaga na matatanda, ano lang yung pangangailangan. Kaya parang payak na payak lang naman. Pero ngayon dala ng, paano ba yan, social media, pagbabago. Tulungan mo kami, Father, kasi talaga yung dating tama nagiging mali na Yung mali nagiging tama. So pag pinag-usapan yung need, nalulusutan Parang hindi na natin ma-qualify ano talaga yung needs at saka yung wants. Ang tingin ko po, ang mundo at yung komersyo, nagki-create sila ng mga bagay na sa tingin natin, hindi naman natin kailangan, pero kapag na-package nila ng maayos, parang mapapaisip pa, parang kailangan ko nga yun Totoo. Ay naku, kailangan kong maglakad para maging healthy. Pero Treadmill. mag-create sila ng treadmill. I need to count yung paglakad ko, steps ko. Kailangan nasa relo ko na rin yun. Hindi ba pwedeng maglakad ka lang ng 1 oras? Kailangan bilangin mo. So, sana maging maingat po Tapos tayo Father, dyan. ito mga lolos natin, pagka naiengganyo sa ganyan, nagungungoy-ngoy pag hindi nila mabili. Kasi parang ang dating, deprived sila na parang pinagdadamutan nyo ko, pera ko naman to, hindi ko mabili. Pero nga, pag pinaliwanag, hindi mo naman talaga kailangan Retirement ko naman to, pinaghirapan ko naman diba? to. May ganun dialogue
So, ang hirap, Father, ang kalaban natin ngayon, sarili na. Sarili Hindi na natin. lang yung dati, you and me against the world. Pero ngayon, yung appetite natin, yung paano masatisfy yun? Yun po, pinakomplikado na po natin yung buhay natin, ano? At nagpadala tayo diyan sa komersyo, nakatingin nga ho ako dito sa ating setup dito eh. Napakasimple nung naririnig natin at totoo naman, napakasimple nung unang Pasko. Wala namang mabudget ang mahal na ina, di ba? Kundi kanyang pag-ibig, yung pangangalaga lang niya. Ngayon, yun pong ibinigay sa atin na yaman. Hindi ibig sabihin nun, yung magustuhan natin, kailangan nating gastusin. Kasi nga po, yung pagiging katiwala ay hindi po nakadepende doon. Yung ikatlo, maisingit ko Sige lang. po. Yung approach na pabaliktad kesa doon sa naiisip natin nung una. Nung una po kasi, gastos. Ang matira, Savings. savings. Tama. Sa totoo, wala namang matitira. So, ang isang approach na naituro sa amin nung nagtatrabaho ako ay, unahin mo muna yung mag-save at pagkasyahin mo yung natira doon sa ibang pangangailangan. Naku, lolos and lolas, kaya ba ng powers yan? Hindi na makahinga, ngayon pa lang. Kasi uunahin yung savings, sasabihin, mamamatay na ako, papasave mo pa ako. At tingnan nyo po, halimbawa, may mga bagay na kailangan talaga nating bilihin, kagaya ng mga gamot nila or yung mga Yun. supplements or Nagbago gatas. na yung necessities nila. Nagbago na po yung mga kinakailangan nyo dati. Tama. Kapag rumide pa tayo doon sa parang bata pa tayo, gusto natin cellphone pa rin, gusto natin may mga high-tech. Baka hindi na po doon. Kaya nakakain noon yung dapat sana sa savings po natin. Father, paano yan ang typical Pinoy? General to ha, typical Pinoy. Paano nyo papag-ipunin? Kulang pa nga yung aking kinikita. Ang pag-iipon po ba ay depende sa tinanggap mong pera? O it is a discipline on your part? Maliit o malaki, sinabing savings una. Yun po yun, yung salitang disiplina. Katulad po yan nung pagtulong sa simbahan o doon sa nangangailangan. Parang pinaplano mo at sinasadya mo na itong bahaging ito ng aking kita ay hindi lang savings, tanda ng pasasalamat ko sa Diyos. Aba, lolos and lolas, nakikinig ba kayo? Parang hindi pala savings ang better word. Kung hindi, pasasalamat. Opo, maraming kuminsan may pangangailangan ng simbahan. Tapos, pag tinatanong tayo kuminsan, ay wala naman ako may tutulong kasi nga kulang, kasi wala. Kasi baliktad. Hindi muna natin inuna yung para sa Diyos o para sa kapwa natin na magkaugnay naman, inuuna natin yung ating sarili. So it's also biblical. So, ganun pala, Father, pag inuna mo talaga yung sarili mo, kulang talaga. Kasi hindi nauubos yung pangangailangan ng sarili. Tama na, Father. Napakahirap nitong pinapagawa mo sa amin, ha? Pero talagang timing na timing kasi December talaga, lustayan niya ng salapi, eh. Lahat ng tinago. Ang lolos and lolas na natin, noong unang panahon, nakaranas sila na yung mga tinagong dilata. Unang panahon to, ngayon easily accessible na yan. Di ba? Yung mga nakatagong fruit cocktail, lahat yan. Pagdating ng December, pasok, labas lahat yan. Siguro po bilang pari, nakakapagbisa po ako sa mga patay. At medyo, hindi ko naman tatawaging weird. Pero natatawa ko minsan, pag minsan ng patay, naka-video. Oo, iburol, ilibing. Opo, sabi ko, papanoorin nyo talaga yan, yung libing, yung video na inililibing, umiiyak. Papanoorin nyo talaga yan. Tama. Tapos tumatawa sila. Siguro ganun po yung mindset na dapat binabago natin. Like yung Christmas, it's not about splurging, pagkain, but yung making every moment count
such that hindi tayo naghahabol pagdating sa dulo. Ang pangit na alaala natin nandun sa dulo, ipabay video natin. Ba't hindi natin ipavideo yung nanay mo naglalaba, na buhay? Maganda alaala mo, birthday niya or ano. Siguro yung pagbabudget na sinasabi natin, hindi lang doon sa financial eh. Kasi eto, marami na naman mag-overtime sa mga anak. Totoo. Pero naghihintay yung nanay. Totoo. Kasi itinuro din naman ng nanay na dapat maganda yung buhay, ganito, ganyan, para pag tumanda kami, kayo, parang mali po yung ano eh. So may mindset na May nabuo. mindset na dapat baguhin, na let's make every moment count, ibigay na, alam nyo yan, maraming kwento ng mga mayayaman pero mag-isa sa Pasko. Totoo. Maraming mga gustong ipamigay sa apo pero wala namang dumadalaw. So, ang akin ay hindi pwedeng pera lang yung binabudget natin. Pag sinabi nating pagiging katiwala, na sa mga susunod pa i-discuss natin, kasama na dito yung relationships dapat natin. So Father, parang pag sinasabi yung relationships, laging nasa huli yung pagsisisi. Kasi magkarugtong yata yung relationship at saka time. Nabanggit mo na yan kanina no? Yung sa budget pa lang, sinabi mo na na hindi lang yung mga bagay, no? Kundi kahit yung panahon. So nakakatawa, Father, kasi pagka ganito magpapasko, parang kulang ang araw, kulang ang panahon, yung parang nakikipaghabulan ka. Pero ngayon, may punto ka no? Parang, bakit mo iniintay yung Pasko para doon ka mag-splurge? Kahit yung time, naubos. Kasi mali, dapat pabaliktad pala yung pagtingin namin. So dapat nakaplano rin pala na yung bawat araw, nabibigay mo ng buo ang sarili mo. Kasi ang nangyayari sa dami, Father, na itong mga senior citizens kasi na to party here, party there, party all over, di ba? Sa taas yung BP. Kasi kahit tikim-tikim, kung gabi-gabi naman yan, di ba, Father? So, ang hirap naman mag-budget ng time kasi, Father, lalo na dito sa metropolis, di ba, dahil sa traffic pa lang, pag-shopping, pag-a-attend ng mga kung ano-ano, baka wala na rin panahon para sa simbang gabi, di ba? So, yung time, Father, tulungan mo kami, paano namin magagamit yung panahon wisely? Parang mabilis isipin, pero doon kami sumasablay in reality. Nung seminarista po ako, nagpunta po kami sa isang bahay ampunan. At nung nagpaplano po kami, anong ihahanda natin para sa mga bata? So, dami po naming mga bila-bilao na spaghetti, bila-bilao na mga pansit, tapos cake, lahat yan dinala namin. Tapos, nung kainan na, nagpalaro kami, nung kainan na, fried chicken, ang dami. Yung mga bata parang hindi ganado. Hindi pa masarap, tinikman naman namin. Masarap naman. Ang dami namang keso. Bakit ganon? Bumulong yung Kasi po, brothers, palimang na ho nila ito Christmas party, lahat ho yan ang handa, pansit, spaghetti, at fried chicken. So, it opened my mind sa mga seniors at mga hindi pa seniors, ba't ba ibinubuhos natin kapag Pasko yung lahat? Tama. At tayo pong mga nasa parokya, sakit din natin yan. Gusto nating mag-gift giving kapag December, pero malnourished yung mga bata January hanggang November. Oo nga. Totoo So parang, yun. hindi mo iniipon yung lahat ng kung ano mang naipon mo para sa December. Kasi hindi naman sinabi ng Diyos, magbigay kayo kapag Pasko. Ang sabi nga doon sa isang kanta, sana bawat araw, Paskong lagi. Di simula po January, December, February, March, Lenten. Kung minsan ang simbahan din, baka may pagkukulang dyan. Para bang sinasabi na nag-aalab yung puso natin sa pagbibigay, o magtabi tayo ng pambigay, pera o kung ano man, kapag darating yung ganitong okasyon, yun nga, gutom. Tapos pagdating ng December, doon mo ipapakain lahat. Parang mali po yung So mindset. I'm sure, Father, naranasan mo to na yung mga feeding program,
'di ba? Medyo mahina ang pasok, no? Pagka regular days. Pero yan, pag sinabi mong malapit na yung Kapaskuhan, doon naman lahat dumadagsa. Parang lahat gustong tumulong, ikaw So, na parang- yung pagod. Father, parang sinasabi mo, generally, ang Pinoy hindi marunong mag-budget talaga. Kasi sa dulo, ibubuhos talaga. Siguro kasi may pinagkakagastosan din sila. Ah, hindi bakasyon, may bagyo or what. Pero yun nga yung financial literacy, dapat under siya ng stewardship para hindi siya seasonal. Pag alam mo na mayroon kang itinatabi para sa mga, for example, gawaing ito, ay ibinibigay mo siya regularly. Kasi ito na naman, kasabihan na naman. Sige po. Aanhin mo ang damo kung patay na yung kabayo. Aanhin, kanino mo ibibigay? Ay yung nangangailangan nung buong taon, initsapwera mo. Mukhang totoo, Father, no? Mukhang totoo. So, lolos and lolas, isa-summarize muna ni Father, ha? So, may 3 mahahalagang puntos na siya na binanggit sa atin. Ang una po is magkaroon tayo ng budget. Ang ikalawa ay kailangang malaman natin, ito bang bibilihin ko o pagkakagastusan ko, kailangan ko ba talaga ito o kaya ay gusto ko lang pero hindi naman talaga makakatulong sa akin. Ikatlo, kailangan magtabi muna tayo noong pang-ipon natin bago natin gamitin dun sa ibang bagay. May dadagdag pa po kung isang Sige po. mahalaga. Alam niyo po, dumadami ang masasamang tao. And I hear people, many friends of mine, maraming nai-scam pagdating sa mga kung ano-anong investment. Nako, panibagong pintuan yan, Father. So Napakadami mga lolos talaga. and lolas, abangan nyo. Binigyan na tayo ng foresight, foretaste ni Father na about scamming naman to. So abangan nyo, kailangan bumalik kayo sa Lunes kung ayaw nyong ma-scam. So dito muna po tayo magtatapos at napakayaman na naging discussion, Father. Pero sa aking pagtatapos, masyado akong natigatig dun sa sinabi mo, dun sa orphanage na pinuntahan ninyo, na totoo naman, binubuhos talaga pagkapaskuhan. I would like to take this opportunity to thank Father Don because during those times, hindi pa siya pare. Wala pa siyang pagpasok, wala pa siyang idea na papasok siya sa seminaryo, pero may maganda kang iniwan na alaala sa mga kaibigan natin sa tulay ng kabataan. Nagulat kami, tumawag ka, nagpaalam ka kung paano natin i-settle yung ganon na arrangement. Alam nyo, hindi lang sila yung pumunta dun sa mga bata. Yung mga bata, pinapunta nila talaga sa kanilang lugar para yung buong company nyo, no, makapiling sila. So, una yung the presence. Hindi lang yung, madali naman magpadala na lang pera. Pero ang gusto nyo, makapiling nyo sila. At hindi dun sa site nila. Kung hindi, dinala nyo sila sa site ninyo. Pangalawa, hindi nyo lang sila pinakain, pinabaunan nyo pa sila. Kasi hindi naman lahat ng bata ay kayang ma-accommodate, pero meron kayong binigay na pabaon sa kanila. At yung pinakamatindi doon, pinasaya nyo sila sa moment na yon, pero inalala nyo rin yung parang long term nila. Kasi sabi mo nga, mauubos ang palabok, mauubos ang spaghetti, pero bukas wala nang kakainin. Isa yun sa magandang pundasyon na naibigay mo bilang isang mabuting katiwala na ikinakasaya ngayon ng kalooban ko dahil ngayong ganap ka ng pare, hindi na lang yung mga batang yun ng tulay ng kabataan ang siguradong naanggihan ng kagandahang loob mo kasama ng iyong buong flock. So hindi na lang personal ito kung hindi buong simbahan. So napasalamatan man kita noon, pero ngayon in behalf of Tulay ng Kabataan Foundation, kami ay nagpapasalamat po sa iyo, Father, at ng iyong buong kumpanya. Papagalitan tayo ni Father kasi yung mga bagay na gano'n ay hindi ina-announce. But I would like to take the opportunity kasi, Father, lagi kaming open and lay for sa donasyon ng mga bigas, kasi nga, katwiran namin, wala nang sasaing yan bukas. Kasi nga, ang dami nilang gifts, no? Ang daming pagkain.
Pero kinabukasan, wala na masaing. Kaya yung mga nagpapadala, alam nila yan, kahit maliliit, isa-isang kilo, sinasako po namin at nakakabuo tayo ng kung ilang sako. So doon pa lang sa punto na yon, maraming taong katulad ni Father Don. At ngayon na ine-educate mo kami, Father, mukhang talagang lalawak ang iyong tribo para sa kaharian at kaluwalhatian ng Diyos. Lana, speechless na si Father kasi binunyag ko na yung kanyang best kept secret nung siya ay isang laito pa lamang. So, Father, pwede mo ba kaming pangunahan sa ating panalangin na yung Adbyento? Dasal po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga makapangyarihan, ihanda niyo po kami sa pagdiriwang sa pagsilang ng inyong anak sa darating na Pasko. Aalalahanin namin ang kanyang pagdating sa mundo. Isang batang mahirap, subalit aming tagapagligtas. Nawa po, kaming nakikinig sa programang ito ay gawin mong mga katiwala upang anumang biyayang ibinigay ninyo sa amin, aming magamit hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa higit na nangangailangan. Ang lahat ay aming dalangin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let us praise the Lord. Give Him thanks. So we'll see you again on Monday. May topic na tayo, scamming.